Bago pa man sumikat at maging social media sensation ang Sony Angel at Labubu, ay meron ng mas nauna dito. Ito ang Beanie Babies at hindi ito ang ating kilala ngayon na sikat na P-pop girl group na Beanie. Ito ay isang cute na plush toy na sumikat sa Amerika noong dekada 90s. Akala mo ba'y simpleng laruan lang ito? Cute, murang plush toy? Well, what if I told you? Ang laruan na ito ay naging dahilan ng hiwalayan, krimen at pagkalugi ng libu-libong tao. At ang mas malala, lahat ng hype na ito ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Noong 1993, sa isang toy fair sa New York, ipinakilala ang isang maliit na laruan na kakaiba sa lahat. Hindi ito sobrang lambot, hindi ito puno ng stuffing. Ang tawag sa kanila, Beanie Babies, mga stuffed toys na may lamang maliliit na plastic pellets or beans. Mura lang to, $5 lang bawat isa. Mukhang simpleng pambatang laruan lang. Pero ito ang magiging simula ng isang phenomenon na magpapabaliw sa buong Amerika. Si Ty Warner, ang utak sa likod ng Ty Incorporation, ay gumamit ng isang mapanlikhang taktika. Tulad ng limitadong distribusyon, fake scarcity, at ang pinakamalupit, retirement. Kapag sinabi ng Ty Incorporation na isang Beanie Baby ay magre-retire, ang ibig sabihin, hindi na ito ipoproduce muli. Sounds legit, right? Pero ang totoo, mass-produce pala ito sa China. Yes, pinapalabas lang na bihira. Pero milyon-milyong piraso ang nilikha. Isang consumer manipulation strategy ang lahat. Isang magandang halimbawa nito ay si Peanut the Royal Blue Elephant. Dahil sa kakulangan ng materyales, inihinto ang produksyon nito. Pero imbes na sabihing, ubos na ang tela, sinabi nilang, retired na siya. At boom! Biglang tumaas ang demand. Lahat gusto makakuha ng rare na peanut. At dito na nag-umpisa ang mass hysteria. Noong 1995, isa na namang game-changing move ang ginawa ng Ty Incorporation. Naglabas sila ng official Beanie Babies website. Isa sa pinakauna para sa isang toy brand. Para ito sa mga kolektor. Dito makikita mo kung aling models ang retired, mga updates sa bagong releases at mga rumors tungkol sa upcoming characters. Ito ang unang pagkakataon na ang isang laruan ay naging internet sensation. Ang mga forums, trading websites at rumor mills ay naging sentro ng speculative hype. Sa kasagsagan ng kasikatan, ang mga tao ay nag-uunahan sa pagbili hindi dahil gusto nilang laruin ito, kundi para i-resell sa mas mataas na presyo. May mga piraso na naibenta ng higit sa $5,000. May mga taong iniwan ang trabaho para mag-full-time Beanie Baby seller. Noong 1996, nakipagtulungan pa ang Ty Incorporation sa McDonald's para sa Teeny Beanies. Mas maliliit na bersyon. Mas maraming tao ang umorder ng Happy Meals. Resulta? Stampedes. Seryoso. Pero habang tumataas ang presyo, unti-unti na ring lumalabas ang madilim na side ng Beanie Babies craze. Dahil kapag may malaking pera na involve, paniguradong may gulo. Tulad ng mag-asawang nag-divorce? Normal yan. Pero may isang kaso na viral noon. Sa gitna ng courtroom, literal na inilatag sa sahig ang daan-daang Beanie Babies habang pinapanood ng judge ang mag-asawang nag-aagawan sa bawat piraso. Parang mga batang nagtatalo sa playground. Imagine mo yon. Grown adults fighting over plush toys na kala mo milyon ang halaga. Para bang ang Beanie Babies na ang naging tunay na custody battle. May mga empleyado sa mga toy stores na nahuling nagnanakaw ng rare models at ibinubulsa para ibenta sa black market. May isa pang insidente kung saan inakyat ang storage ng isang malaking retailer at ninakaw ang buong shipment ng retired toys. May mga holdapan. Isang tindahan sa Chicago ang ninakawan. Pero hindi pera ang target, hindi gadgets, hindi alahas, kundi Beanie Babies ang ninakaw. Ang halaga, mahigit $100,000, laruang plush. Ganon ka-wild ang panahon na yon. At syempre, scams online. Sa panahon na nagsisimula pa lang ang e-commerce, naglipa na ang pekeng listings, bogus resellers, at fake rare editions. May mga nawalan ng libo-libong dolyar dahil sa fake trades. Yung iba, umorder at walang dumating. Yung iba, peke ang nakuha. Pero dahil sa FOMO, hindi na nag-check basta buy lang ng buy. May mga taong literal na na-bankrupt.
Ibinenta ang bahay, nilimas ang retirement savings, umutang sa bangko, lahat para bumili ng mga laruan na inaakala nilang investment. Akala nila, Beanie Babies ang susi sa financial freedom. Pero hindi nila alam, bubble lang pala ito. Isang malaking hype balloon na sasabog rin. Pagsapit ng 1,999, unti-unti nang bumababa ang hype. At sa dramatikong twist, inanunsyo ng Thai Incorporation na ititigil na nila ang production ng Beanie Babies. Dito inilabas ang bersyon na The End. Ang resulta? Panic. Bumili ang lahat bago ito tuluyang mawala. Pero guess what? 6 na araw bago ang deadline, naglabas sila ng poll sa website. Itutuloy pa ba ang Beanie Babies o hindi? Siyempre, karamihan ay nagsabing ituloy. Kaya noong 2000, inilabas ang karakter na tinawag nilang The Beginning bilang simbolikong kapalit ng The End. Pero sa puntong ito, bumaba na talaga ang kasikatan ng Beanie Babies. Dahil na rin sa saturated na ang market na wala ang uniqueness at rarity ng bagong labas na Beanie Babies, nagdulot din ng pagbaba ng hype ang announcement na ititigil na ang production nito noong 1999. Nakalaunan din ay hindi itinuloy, nagdulot ito ng trust issue sa mga mamimili. Pakiramdam ng mga mamimili ay nalinlang sila ng Thai Incorporation. Bukod dito, marami na ring nagsilabasan ng mga bagong laruan at teknolohiya katulad ng mga video games, Pokemon, at iba pang mga digital toys na naging rason ng lalong pagbagsak ng hype at demand ng Beanie Babies. Sinubukan pa nilang pasukin ang digital age noong 2008 sa pamamagitan ng Beanie Babies 2.0. May code ang laruan para sa isang interactive website. Pero hindi rin ito tumagal. Ngayon, karamihan sa Beanie Babies ay wala ng halaga. Yung sinabing rare, mass-produced pala sa China. Yung limited edition, marketing lang pala. Pero ang iniwang aral ng Beanie Babies ay napakahalaga. Kagaya ng kung paano gamitin ang artificial scarcity para manipulahin ang demand, paano lumikha ng frenzy gamit ang hype, at paano mahuhulog ang tao sa trap ng easy money mentality. Ang kwento ng Beanie Babies ay hindi lang tungkol sa laruan. Ito'y warning. Isang babala sa kung paano tayo kayang imanipula ng takot. Takot na maubusan. Takot na mapag-iwanan, takot na mawalan ng rare opportunity. At kapag pera na ang usapan, minsan pati moralidad nawawala. So the next time na may makita kang limited edition, tanungin mo muna, talaga bang limitado? O niloloko ka lang para bumili? Hanggang dito na lang ang kwento ng Beanie Babies. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat!